Sa aklat po ng unang Samuel Kapitulo 26, ang talata po ay 1 hanggang 3. At naparoon ng mga sipeyo kay Saul sa Gabaa na nagsasabing, hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hakila sa tapat ng ilang? Nang magkagayoy bumangon si Saul at lumusong sa ilang ng Zip, na may 3,000 piling lalaki sa Israel na kasama niya upang hanapin si David sa ilang ng Zip. At humantong si Saul sa burol ng Hakila na nasa tapat ng ilang sa tabi ng daan. Ngunit si David ay tumahan sa ilang at kanyang nakita na sinusundan siya ni Saul sa ilang. Pagpapala po sumatit sa muling karinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay makapagpuri at makapagluwalhati sa kanyang banal at malinis sa pangalan. Makapag-awitan mga kapatid ng mga papuring awit na alam po natin ay makapagbigay lugod sa ating mahal na Panginoon. At gayon din sa atin mga kapatid ay nagbibigay ng kasiyahan sapagkat alam natin na ito po ay ating gampanin sa Panginoon, pagbibigay po sa Kanya ng kasiyahan sa magitan po ng tinig ng bawat isa sa atin. Tayo po ba'y nasiyahan mga kapatid? Amen. So umaga po ito ay bumabati po ang inyong lingkod ng isang magandang umaga at gayon din po sa ating kamagagawa, panauhin po natin mula sa lokal ng Malanday sa ating Pasong Nilo. Good morning po, Kanilo. Hindi po Ronnie po pangalan po niya. Nilo. Ayan. So mga po ito, mga kapatid, ay bagaman hindi po natin schedule, kasi po may nakaschedule po ngayon, ay ano po tayo, replacement. Ano po, kasi po ang ating pong mga ibang mga pastor ay humayo po sa Apia at Calawis, 4 po sila. So, reinforcement din po dito ang ating kapatid Danilo. At ngayon din, itutuloy po natin yung ating serye nakaraang linggo, chapter 25, ngayon po ay chapter 26. Ano naman po ito mga kapatid, nakaready na po yung paksa natin hanggang katapusan ng 2 Samuel. So, bawat chapter po na nakaready na rin po tayo. So, anytime po na tayo ay patayuin para idiretso po yung topic, ay ano po tayo, nakahanda po tayo. So, chapter 26 po tayo mga kapatid ng unang Samuel. Ito po ay Lessons of Faith from chapter 26 of 1 Samuel. Ang tema po nito, o nilalaman po ng buong kapitulo, ang katibayan ng kaluluwang nakatali sa Panginoon. Ang English po niyan maganda. The evidence of a soul anchored in the Lord. The evidence of a soul anchored in the Lord. Ano daw ang katangian? Sa ibang salita, ebidensya, marka, o katunayan na ang isang kaluluwa ng isang tao na lingkod ng Panginoon ay nakaangkla o nakatigil, nakatali, nakadikit o malapit sa puso ng Panginoon. Paano natin malalaman na ang isang tao, yung kanyang pananampalataya ay nakatuon sa Panginoon? Dito po mga kapatid, chapter 26, ipapakita po ay yung mga katangian ng isang mananampalataya gaya ni David. Katunayan na siya po ay may kaluluwang anchored sa puso ng Panginoon. Yung ibang mga tao, ginagamit yung salitang anchor. Alam mo pa yun po ba yung anchor? Yan, sa barko. Sabi daw, bakit ka gumagamit ng anchor? Para daw yung bangka, hindi daw mahapay kung saan. May nagbiro na meron kasing teacher, hindi teacher ng school kumbaga mentor doon sa kanyang estudyante. Sabi niya sa estudyante niya, layuan mo na yung kaibigan mo na yan, anchor siya sa'yo. Di ba guro, yung anchor maganda yun? Sabi niya, sa ibang parte hindi maganda yung anchor. Hindi ka uunlad hanggang doon ka lang, hanggang nakadikit ka dyan sa masamang influence ng kaibigan mo. So hindi ka maaalis doon. So kailangan, yung kaibigan mo na anchor sa'yo, humiwalay ka dyan para ikaw umunlad. In a negative sense, tayo sa Panginoon, naka-anchor naman para hindi tayo mahiwalay sa kanyang turo at aral. Yan. Para hindi ka mahapay sa iba't ibang akala, sa iba't ibang ugali, sa iba't ibang gawain. Naka-anchor ka doon. Pag dumadating naman yung panahon na ikaw ay may kaaway, pag naka-anchor yung kaluluwa mo sa Panginoon, hindi ka gagawa ng ganti na hindi ka gagawa ng ganti
Kasi ang iniisip mo, nasa Panginoon ako eh. Na-anchor ka nun, nandun ka, nakatigil ka kung ano yung turo ng Panginoon. Yun ibig sabihin naman ng anchor sa Panginoon. May naalala pa akong isang parliament doon sa sa Amerika. Nalimutan ko yung pangalan ng isang, kumbaga sa atin senador, sa kanila meron din. Dalawang leader yun sa Amerika. Isang babae, isang lalaki nag-aaway. Sabi nung babae, alam nyo, di ba sa Senado naman kahit sa atin nag-aalagbabangayan? Sabi nung babae doon sa lalaking kaaway niya, kabilang partido, alam mo, pagka ikaw ang naging asawa ko, yung arsenic, ilalagay ko sa kape mo para malason ka. Sabi niya ganun. Palibasa, hindi papatalo yung lalaki, sumagot yung lalaki. Alam niyo yung sagot? Kung ikaw ang asawa ko, iinumin mo yun. Talagang hindi papatalo, di ba? Sumunod na session, bumanat ulit yung babae. Sabi ng babae doon sa lalaki, ikaw, lasing ka at ang baho mo. Ganun, sabi ng babae. Alam yung sagot ng lalaki? Ikaw, pangit ka. Bukas, maliligo lang ako at hindi na ako lasing. Ikaw, bukas, pangit ka pa rin. Ganyan. Ang dali gumanti, di ba? Pagka wala ka sa Panginoon, talagang ang iniisip mo talaga, instant gante. Kung may pagkakataon ka na maisip mo na buwelta sa kalaban, talagang gagawin mo yun eh. Pero sa Panginoon, ito sa aklat na ito sa chapter 26, paano nagre-response si David na ang kaluluwa niya ay nakaangkol sa Panginoon? Paano siya mag-response pag may pagkakataon siyang Kasi yung naalala kong session sa Amerika ng parliament nila, nakakita siya ng ng pwede kong ibanat dito eh. So babanat siya ng salita. Ganun. Ganun yung mga tao eh. Lalo't hindi mananampalataya, di ba? Pero pag mananampalataya, kagaya ni David, paano siya gumaganti ng salita sa tuwing may pagkakataon. Yan. Sa chapter 25, 24 muna. Sa chapter 24, naalala nyo, si David at si Saul, nagkaroon na ng patawaran. Di ba si David napunta sa kuweba ng Engedi kasama yung kanyang 600, nag-CR doon si Saul, tapos sabi ni David, pinutol niya yung kapiraso ng kanyang damit. Sinabi niya kay Saul, may pagkakataon na akong patayin ka, hindi kita dahil pinahiran ka ng langis ng Panginoon. Sabi ni Saul, totoo mabuti ka, ginawan mo ka ng mabuti, bagaman ginawa kita ng masama, nagpatawaran sila. Chapter 25, ibang istorya naman. Si David ay nakilala niya si Abigail, kung saan si Nabal ay namatay na hindi niya nakilala si David dahil tauhan lang ni David yung kanyang nakilala. Nakakilala kay David ay si Abigail. Pinapakita na yung masama ay nananatiling full o hangal at namamatay na hangal, at yung mabuti ay nakakasama ni David. So sa atin, makakasama natin ng Panginoon ang mabubuti at nagsisi, nagpatira pa sa kanya sumamba, at yung mga hindi kumilala sa Panginoon magiging gaya ni Nabal na mamamatay. Dumaan ang panahon, chapter 26, nagbago na naman ang isip ni Saul. Kumuha siya ng 3,000 na kanyang mga tauhan, pumunta doon sa Zip, at ang mga sipeyo sa chapter 26 verse 1, ang sabi, at naparoon ng mga sipeyo kay Saul sa Gabaa, na nagsasabi, hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hakila, sa ilang sa tapat ng ilang. Yung ilang, ang tawag po dyan sa English, Jeshimon. Nagpunta doon si David. May mga sumbongero pa rin po, kasi gustong pumapil kay Saul. Gusto nila, either ayaw nilang masabihan sila ni Saul na wala kayong pakisama sa akin, baka pinagtatakpan niyo si David, alam niyo nandun, di niyo sinabi sa akin. Sinabi nila kay Saul kung nasaan si David. Nang magkabay, bumangon si Saul, lumusong sa ilang ng Zip na may 3,000 piling lalaki. Sabi-sabihin, ito yung Alpha Force ng Defense Force ng Israel. Kasama niya upang hanapin si David sa ilang. Gusto pa rin niyang patayin si David. Alam niyo mga kapatid, yung second chance, importante ba yun sa tao? Minsan yung tao na aksidente ka na, tapos nabuhay ka pa,
Di ba parang pakiramdam mo, may plano pa ang Diyos sa akin? Kailangan maging worth na yung buhay ko. Si Saul parang second chance niya na to eh. Pero bakit hindi pa rin niya ginawa yung napagkasunduan nila ni David? At tumantong si Saul sa burol ng hakila na nasa tapat ng ilang sa tabi ng daan. Ngunit si David ay tumahan sa ilang. At kanyang nakita na sinusundan siya ni Saul. Taka siya. Pagdating sa verse 4, ang ginawa ni David, nagsugo nga si David ng mga tiktik at naalaman na tunay na dumarating si Saul. Sabi niya doon sa kanyang 600, pili ako sa inyo ng ilan. Mag-spy nga kayo, tingnan niyo kung talaga sinusundan tayo ni Saul. At nakita na sabi nga na sinusundan siya ni Saul. Verse 5, si David ay bumangon at naparoon sa dakong kinahantungan ni Saul at nakita ni David ang dakong kinaroroonan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner. May bagong tauhan po na ipapakilala, si Abner. Yung Abner ay kinuha sa salitang Ab. O, sabihin, anak na lalaki, tapos Ner yung tatay, Abner. Yan. Parang sa bagong tipan, naalala ko, nalimutan ko yung pangalan ng bulag. Sa Greek naman, yung Bartimeo. Pag sabing Bar, anak na lalaki, Timeo yung tatay niya. So si Bartimeo, anak ni Timeo. Abner, anak ni Ner. So ganun yung mga ibig sabihin ng pangalan nila eh. Si Abner po, yung kapitan ng mga hukbo ni Saul. At si Saul ay nakahiga sa dako ng karo at ang bayan ay humantong sa palibot niya. May nakita niyo po ba yung video kaninang umaga? May sinend po ako sa group. May nakakita po ba nakanood? Gumawa ko ng maliit na video sa itsura nung si Saul nandito sa gitna. May 3,000, tapos may nasa gitna pa niya na mga piling lalaki. Dahil wala silang tent, si Saul natutulog sa gitna ng kanyang mga best na tauhan, sa gitna pa ng 3,000 na best na sandatahan. So yung nasa yung kasamang pinakamalapit kay Saul, yun yung best of the best. Yung 3,000, best of all na ano. So, among the 3,000, may mas magagaling pa, yun yung malapit kay Saul para proteksahan siya. Para pag natulog sila, safe o hindi? Safe. May makakalapit? Wala, ganun. Nang magkakay sumagot si David at nagsabi kay Ahimelech na Heteo at kay Abisai na anak ni Serbia na kapatid ni Joab. So meron na naman po tayong papakilalang bago. Si Abisai, pamangkin po ito, verse 6. Si Abisai, pamangkin po yan ni David. Yung Serbia, kasi yung letter B, wala pong letter B sa Hebrew. Kadalasan po ay nagiging letter B or nagiging letter U. So yung Serbia, Seruya. So masanay kasi sa English yung ginagamit kong Bible minsan, Seruya. Si Seruya. Si Seruya ay kapatid ni David. So kung si Seruya ang nanay ni Abisai, si Abisai ay pamangkin ni David. Tatlo yung anak ni Seruya, si Abisai, si Joab, ayan, nakasulat ka doon, kapatid ni Joab, at pero yung pang isa, nalimutan ko yung pangalan, ayan, mga pamangkin niya. Yung mga pamangkin niya, naging sandatahan din niya yun ni David. Si Ahimelech na Heteo, hindi po ito yung Ahimelech na saserdote sa chapter 23. Ibang Ahimelech po ito, Heteo, hindi taga-Israel. Hinahire ni David po minsan yung taga-ibang lugar para maging sandatahan din niya. Verse 7. Verse 6. Sinong lulusong na kasama ko kay Saul sa kampamento? At sinabi ni Abisai, ako'y lulusong na kasama mo. So tinanong niya, Ahimelech, Abisai, sino susulong na kasama ko pupunta kay Saul? Sabi ni Abisai, ako susulong kasama mo. Let's go. Ganun. 7. Sa gayon na parang si David kay Abisai sa bayan ng kinagabihan at narito si Saul ay nakatulog sa loob ng dako ng karo na dala ng kanyang sibat na nakasaksak sa lupa. So tulog si Saul, yung sibat nakatusok sa lupa, hindi ko alam kung pa ganito o pa ganon, basta nakasuksok sa lupa. Sa kanyang ulunan. So kung tulog siya, ito yung ulo niya, pag ganito yung sibat, no? Naka-ready. At si Abner at ang bayan ay nakahiga sa palibot niya. Tandaan niyo mga kapatid, paikot, palibot. Nang magkagay sinabi ni Abisai kay David, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito.
Natatandaan niyo yung salita niya sa chapter 24. Meron nagsabi kay David, David, si Saul, ayun o, nagbabanyo, nagsisiyang doon sa kuweba. Binigay na ng Panginoon yung pagkakataong ito sa iyo, yung kaaway mo. Tapusin na natin ang paghihirap mo, hindi ka na magtatago, hindi na tayo magtatago, malaya na tayo. Tapusin na natin to. Isinasamo ko sa iyo na bayaan mong tuhugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko na pagmamakalawahan. So hindi na magdadalawang sibat pa, isang sibat lang, tapos na yan. Bigyan mo pa yung tulot. Ano sagot ni David? At sinabi ni David kay Abisai, huwag mong patayin siya, sapagkat sinong mag-uunat ng kanyang kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon at mawawalan ng sala. Tingnan nyo, ano ang response ni David na isang lingkod ng Diyos kapag may pagkakataong pwede sanang bumuelta na, o sige, naalala niyo halimbawa natin kanina? So ano sagot ni David? Wag. Kasi sino man naman ang gagawa niyan pagdating ng panahon ay hindi magigilty yung sarili. Parang yung sinabi ni Abigail kay David, pag pinatay mo si Nabal at maging hari ka na, dadating panahon magigilty ka kasi nagbubo ka ng walang salang dugo. So natutunan ni David, yung ginawa niya ng chapter 24, pinagtibay ni Abisai sa kanya, ay ni Abigail sa kanya, at pagdating dito, itinuturo niya kay Abisai, huwag mong papatayin ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Para kay Abisai, providence of the Lord to. Kasi, sino ba naman ang mag-aakala, ito na yung target mo, tulog. Kahit kung may pana ka lang, pasentado ka, kahit nasa paligid yun eh. Kayang mapatay yun eh. Walang tabing. Kung asintado, kaya yun. Leeg, o noo, o puso, kaya yun. Pero ano sabi paano sumagot si David? At sinabi ni David kay Abisai, huwag mong patayin siya. Verse 10, at sinabi ni David, buhay ang Panginoon ang siyang sasakit sa kanya, o darating ang kanyang karawan upang mamatay, o siya'y lulusong sa pagbabaka at mamamatay. So natutunan nga ni David, sabi niya, kagaya ng nangyari kay Nabal, si Nabal hindi niya pinatay, ang Diyos ang gumawa ng paraan kay Nabal. Diba, inatake sa puso si Nabal, natatandaan niyo last week? Sa gayoy, kinuha ni David, ayan, verse 11, huwag itulot ng Panginoon na aking iuunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon iyong kunin, isinasamo ko sa iyo, ang sibat na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo yumaon. Sinabi na lang niya kay Abisai, kunin mo na lang yung sibat at saka yung banga. Parang yung ginawa niya doon sa parte ng damit ni Saul. Ano ibig sabihin ni David doon? Bakit kukuhanin? Katunayan na nakalapit at kaya na kita sanang patayin pero di namin ginawa. Yan, di ba? Kasi yung sibat ni Saul, ano yun? Kumbaga sa atin, priceless possession yun. Pag sinabi yung sibat ni Saul, pag nakita yun, kay Saul yan. Merong mga niyan. Alam ko, akin yun eh. Oo, may tandaan. Kasi kung pangkaraniwang sibat lang, hindi akin yun. Hawak ko yung sibat ko eh. So talagang kinuha niya yung sibat ni Saul. Sa gayoy kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis. Verse 12. At walang nakakita o nakaalam man at nagising man ang sino man sapagkat sila'y pawang mga tulog. Kita nyo, gano'ng kagaling si David saka si Abisai. Sa nakapalibot na 3,000, alam nyo gano'ng karami ang 3,000? Bigyan ko kayo ng imagination ha. Yung convention natin ay mahigit 300 lang tayo. Pag merong nasa gitna at pinalibutan natin lahat ng attendance ng inspirational convention, palagay nyo, may makakapansin, may pupunta sa gitna na kaaway, meron. At hindi sementado yung lugar na yun. Ilang lupa yun. Malamang may bato-bato at buhangin dun. Ganun kagaling, no? Pero hindi po dahil ganun kagaling. Meron talagang nangyari, kaya nila nakuha yun. Tignan niyo yung verse 12. May tuturo po ko sa inyo mga kapatid, kung kayo naglilista, ire-reserva natin itong aralin na ito sa isang Wednesday natin. Verse 12. Sapagkat sila'y pawang mga tulog, sapagkat isang mahimbing na pagkakatulog ang inihulog sa kanila ng Panginoon.
Hindi basta tulog yun. Ngayon, na-curious po ako dito. Isang mahimbing na pagkakatulog. Paano ibig sabihin ng isang mahimbing na pagkakatulog? Alam niyo bang 7 beses lang nabanggit sa Biblia yung salitang isang mahimbing na pagkakatulog na ang Hebrew word niyan ay, lista ko dito tardema. Yung tardema, unang nabanggit po yan nung pinatulog si Adan. Na kinuhanan siya ng tadyang para kunin si Eva. Yung himbing ng tulog ni Adan ay sukat hindi niya maramdaman na kinuhanan siya ng tadyang. Isang mahimbing na pagkakatulog. Parang siguro total anesthesia to. Pangalawa, yung kay Abraham, nang siya'y pinatulog ng Panginoon, sa chapter 15 ng Genesis 10, pinatulog siya ng Panginoon at ang Panginoon nagpakita sa kanya ng isang pangitain. Sobrang tulog po yung ginawa niya doon. Tapos yung iba, ito yung pangatlo, yung kay Samuel, ay kay Saul, na mahimbing na pagkakatulog. And then yung the rest, hindi naman istorya, mga binanggit, mahimbing na pagkakatulog, pero mga aral na. Yan. So pero sa tauhan, kay Adan, kay Abraham, kay Saul at sa kanyang mga tauhan, tardema. Pagka ordinaryong tulog, ang tawag naman po sa Hebreo, yashen, o yashen, o tardema. Yung tatlong pagkakatulog po na ito, yung kay Adan, kay Abraham, at kay Saul, alam niyo po ba na may hidden prophecy sa loob po nun? Yung kay Saul at kay David, ito lang po itatalakayin natin ngayon mamaya. Pero yung kay Adan at kay Abraham, i-reserva po natin kasi masyado pong mahaba. Pero pagka nalaman niyo po yun, sasabihin niyo, ang galing ng Panginoon. Kasi yung kay Adan, papunta kay Abraham is 2,000 years ang pagkakasulat. 2,000 years ang pagitan. Abraham to David, 1,000 years. David to Jesus Christ, 1,000 years ang pagitan. Alam niyo ba 1,000 taon? Para isipin mong ang sumulat dito ay gawa lang ng tao, pero coordinated. 2,000 to 1,000, 1,000 to another 1,000. Napakahusay ng pagkakasulat ng Panginoon. Yan. So ang Panginoon po ang nagpatulog sa kanila. Verse 13, nang magkagayduman si David sa kabilang dako, tumuyo sa taluktok ng bundok na may kalayuan, na may malaking pagitan sa kanila. At sumigaw si David sa bayan at kay Abner na anak ni Ner, na nagsabi, hindi ka sumagot, Abner. Nang magkagay sumagot si Abner, nagsabi, sino kang sumisigaw sa hari? At sinabi ni David kay Abner, verse 15, hindi ka ba matapang na lalaki at sinong gaya mo sa Israel? Bakit nga hindi mo binantayan ang iyong Panginoon na hari? Sapagkat pumasok ang isa sa bayan upang patayin ang hari na iyong Panginoon. Ano po yung nangyayari dito sa verse 14-15? Sabi, tinutuyak, inaasar, pero para sa akin, ang tawag po dito ay sinusumbatan ni David si Abner. Abner, commander-in-chief ka ng sandatahan ni Saul. Bakit di mo binantayan yung hari mo? You're the best na soldier sa Israel. Hindi mo binantayan ng hari, dapat sa'yo mamatay. Alam niyo po ba, pag ikaw ay presidential guard at yung may nakalampas sa'yo, si Sante ka. Yan po, hindi ka mahusay. Kaya inaasar ni David, you're not doing your job. Dapat sa'yo mamatay. Ginagano ni David si malay ba ni David na ang Panginoon po lang kumilos sa mga tao na to para makahimbing ng tulog? Tama ba? Hindi alam ni David yun eh. So, ang sabi niya, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, tutulog-tulog ka dyan. Ganun. At ang mga bagay na ito na yung ginawa ay hindi mabuti. Buhay ang Panginoon, kayo'y marapat na mamatay. Baka hindi nyo binantayan ang inyong Panginoon, ang pinahina ng langis ng Panginoon. Sagay tingnan ninyo kung nasa nandoon ang sibat ng hari at ang banga ng tubig na nasa kanyang ulunan. So tingnan nyo, nasa ang banga ng tubig ng hari nyo at nasaan yung kanyang sibat. O pagtingin niya, wala nga rito Ibig sabihin ni David, buti kami yun. Paano kung ibang mga kalaban ang nagpunta doon? Patay na yung hari nyo. Sinusumbatan niya yung mga hindi para asarin. Sinesermo na niya ngayon tong si Abner. At nakita ni Saul at nakilala ni Saul ang tinig ni David at nagsabi, ito ba ang tinig mo, anak kong David? Biglang anak kong David, no? Kanina gusto patayin. Anak kong David. At sinabi ni David, aking tinig nga, Panginoon ko o hari.
At kanyang sinabi, bakit hinahabol ng aking Panginoon ng kanyang lingkod? Bakit anong ginawa ko o anong kasamaan ang nasa aking kamay? Di ba nagkasundo na tayo? Anong masamang ginawa ko sa hinahabol mo pa rin ako? Di ba? 3,600 kami. Dadamay mo pa yung 600, tapos ako gusto mong patayin. Parang ganun, di ba? At kanyang sinabi, 19, ngayon nga ay sinasamo ko sa iyo na dinggin ng aking Panginoon na hari ang salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ay siyang nag-udyok sa iyo, liban sa akin, so Saul, kung ang Panginoon nagsabi sa iyo na patayin ako, ay tumanggap siya ng isang handog. Maghahandog ako sa Panginoon para mapatawad mo ako. Ngunit kung ang mga anak ng tao, sumpain sila sa harap ng Panginoon. Kung ang nagsabi sa iyo na patayin ako ay mga anak ng tao, ay sumpain sila ng Panginoon. Sapagkat sila nagpalaya sa akin sa araw na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi ng mana sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay yumaon, maglingkod ka sa ibang Diyos. Makatwid na mapakalayo-layo ako, napunta na ako sa ibang lugar, ang itsura ko na parang naglilingkod na ako sa ibang Diyos kasi kung saan ako tumitira, natira na ako sa Gat, natira ako sa ganito. Wala na ako sa bayan ng Diyos. Ganon, sinasabi ni David. Ngayon ay huwag ibubuo ang aking dugo sa lupa sa harap ng Panginoon sapagkat lumabas ang hari sa Israel upang humanap ng isang kuto, gaya ng isang umahabol ng isang pugo sa mga bundok. Saul, ikaw ay nag-hunting. Ang hinahunting mo, hindi worth, walang halaga. Kuto lang ako, para lang akong pugo. Maraming usa dyan, maraming dyan na pwede mong huntingin. Bakit ako hinahunting mo? Katumbas ko, kuto lang. Katumbas ko, pugo lang. Ganon. So, minamaliit ni David yung kanya, wala akong halaga. Huwag ako huntingin mo. Nang magkagay, sinabi ni Saul, ako'y nagkasala. Bumalik ka, anak kong David, sapagkat hindi ako gagawa ng masama sa iyo. Sapagkat ang aking buhay mahalaga sa iyong mata sa araw na ito. Narito ako'y nagpakamangmang at ako'y nagkamali ng di kawasa. Ito pong chapter 21, legend po ito. Ang tawag po dito sa ibang gumagawa ng libro, autobiography. Narinig nyo na yung salitang yun? Pag sinabing autobiography, nakita nyo na sa mga libro, sa likod nun o nasa harap, picture ng author, tapos ganyang karaming sulat kung sino yung author na yon. Bawa, sulat yung Jose Rizal. Ayun, mga postcard ng bayani. Di ba, postcard ng bayani, Jose Rizal, tapos mayroon siyang autobiography sa harap o sa likod, kung sino siya, yung birthday, pinanganak, anong ginawa niya, bakit siya naging bayani, ano yung ano niya. Ito yung autobiography ni Saul. Verse 21. I have played the fool and have erred exceedingly. Ako'y nagpakamangmang at ako'y nagkamali ng di kawasa. Yan po yung nagpapatunay kung sino si Saul. Ako'y nagpakamangmang at ako'y nagkamali ng di kawasa. I erred exceedingly. In which tama po siya. Tama po ba? Tama siya. 22. At sumugod si David at nagsabi, tingnan mo ang sibat o hari. Paparituhin mo ang isa sa mga bataan at kunin. Tingnan mo, pwede nang sagutin ulit ni David, nagsorry na si Saul. Di ba pwede niya pang turulin si Saul? Sumbatan pa niya, sabihan pa niya, di ba nakaraan nagsorryhan na tayo, baka ulitin mo na naman ngayon. Ano sinagot ni Saul? Ay ni David, o ito na yung sibat, pakuha mo sa mga bataan mo. Nagsorry na, tinanggap yung sabi, tinanggap na. Agad ni David, hindi na siya bumuelta. Sabi ni David, at gantihin ng Panginoon ang bawat tao sa kanya, ay ni David pa rin ito. At gantihin ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katwiran at sa kanyang pagtatapat, sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon at hindi ko iniulat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. At narito kung paano ang iyong buhay ay mahalagang mainam sa aking paningin sa araw na ito, maging gayon ang mahalagang mainam ang aking buhay sa paningin ng Panginoon at iligtas gawa ako sa madlang kapighatian. Mahalaga yung buhay mo sa aking paningin. Hindi kita papatayin, pinahiran ka ng langis ng Panginoon. Last verse. Nang magkagay sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka, anak kong David, ikaw ay gagawa ng makapangyarihan at tunay na ikaw ay mananaig. Sa gayon nagpatuloy si David sa kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang dako. Mukhang ito na yung huli nilang pagkikita. Mukhang dito, totoong, mukhang titigilan na siya ni Saul. No? At sa pagbabasa ko nito, mukhang titigilan na po talaga siya. Yan.
hindi na talaga, mapapatay na sa, nasabi na yung mangyayari kay Saul. Mapapatay po siya doon sa dulo. Pero ang ganda nung dulo, nung pagkaan po na nung ending yun. Ano po ang aral na makikita natin dito? Ang pamagat natin, katibayan ng kaluluwang nakatali sa Panginoon. The evidence of a soul anchored in the Lord. Sa verse 1 to 5, ang isang Kristiyano o isang mananampalataya, meron kang tinatawag na the anchor of spiritual alertness. Meron kang nakataling spiritual na kahandaan. The anchor of spiritual alertness. Pag may dumarating na insidente, may dumarating na pangyayari, kailangan handa ka sa bawat sagot mo, sa bawat response mo. Dito si David nagpakita, ako hindi malayo ang puso ko sa Panginoon. Ang dapat kong isagot, kung ako'y nagkamali sa chapter 25. Sa chapter 25 kasi, malamang dahil siya'y malungkot, namatay si Samuel, tinuya yung kanyang mga tauhan, so nagkasala siya na gusto kong patayin si Nabal at lahat ng tauhan niya. So ang isang Kristiyano o isang believer, isang lingkod ng Panginoon, bagaman nagkasala, natututo. Si David, kung dati ganito naging reaksyon niya, ngayon, may pagkakataon na kung patayin siya, alerto yung isip niya, alerto yung puso niya, kailangan akong gumawa ng paraan. Kung ang second chance na tinutukoy minsan sa ibang mga nagtuturo, ang iba kasi nagturo nito, sa mga narinig ko, ang second chance kay Saul, na dapat nagbagong buhay siya. Pero nung tinitignan ko to, ang second chance pala rito kay David. Si David nagkaroon ng ikalawang pagkakataon na gumawa ng mabuti kay Saul. Tayo mga kapatid, binibigyan ng iba't ibang pagkakataon ng Panginoon para gumawa ng mabuti. Every day, sabi nga ng isang celebrity, every gising is a blessing. O, kilala niyo na yan. So every day na dumarating sa buhay mo is a chance to serve the Lord. Pag tayo yung nabuhay kinabukasan, nagising, it's another chance to serve the Lord. It's another chance to serve yung mga kapatid mo sa pananampalataya. It's another chance to do your ministry. Kay David, it's another chance kapag silbihan ng Panginoon para bigyan ng mabuting gawa si Saul. Hindi niya inisip na ito yung pangalawang pagkakataon. Kung nabigo ako sa chapter 24, chance ako na to na maghiganti kay Saul. Pero hindi yun ang inisip niya. Another chance na gumawa ng mabuti kay Saul. So anong ginawa niya? Nagpadala ng tao, nagtitik, nagplano siya. Hindi siya nagpadalos-dalos. Pinlano niya ang kanyang mundo. Ganito yan mga kapatid. Tayo po ba inaalalayan ng Panginoon? Pinoproteksyon na ng Panginoon? Amen. Pero hindi ibig sabihin na tatayo kayo sa gitna ng EDSA at hindi kayo mabubundol ng bus. Gets nyo? Pinoproteksyon na ng Panginoon. Hindi ako masasagasaan. Hindi po ganon. Mag-isip ka rin. Diba? Hindi ka binigyan ng Panginoon ng protection para sumalo ng bala. Sumalo ng nahuhulog na simento. Ano pa ba? Patintero sa EDSA. May bus yan, mapapigilan mo ba ng ganun yung bus? Either mamatay ka doon o mahuli ka ng enforcer. Hindi ibig sabihin, inaalalayan ka ng Panginoon, pwede ka nang dumalos-dalos. Si David, inaalalayan ng Panginoon, pero ang iniisip niya, kailangan kong magpakahinahon. Planuhin ang bawat bagay. Verse 6 to 11, the anchor of divine restraint, banal na pagpipigil. Kung kayo nasa ni David bilang tao, palagay nyo may gigil din. 10 to 15 years na akong pinahihirapan ito rin sa ulo. Gusto ko nang matulog ng 8 hours ng dire-diretso. Diba? Minsan may ganun Alam nyo, sa totoo lang, hindi na ako makatulog. Iniisip ko talaga, sasalakayin ako nito. Minsan hindi na nga ako, baka yung mga tauhan ko, isa-isahin sa Saul. Binabantayan ko sila. Ito na Minsan, parang bilang tao, may isip mo yun kay David Pero yung divine restraint, yung banal na pagpipigil, dapat laging nasa inyo mga kapatid. Laging nasa atin.
Sabi ng Panginoon sa Roma 12:19, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yung pagganti, huwag mong iisipin. Ang iisipin mo lagi, the Lord will do His own justice in His own time. Huwag ikaw ang gagawa ng ano ba yung sabi sa pelikula? Huwag mong ilalagay ang batas sa iyong kamay. Yan. Ikaw ay mapa sa kamay ng Diyos dahil siya ang hustisya. Yung tinatawag na God's justice, mga kapatid, tayong mga tao, meron tayong sariling oras. Minsan, ang buhay ng tao maabot ng 70 hanggang 80. Yan lang talaga yung panahon mo eh. Minsan, patay ka na, pero yung hustisya na dapat ipinaglalaban mo sa isang kapamilya mo na wrong o minali ng batas, hindi mo pala kukuha hustisya, patay ka na. Bawa, yung iba, na-rape yung kamag-anak, di ba? Ang tagal gumulong ng batas, patay ka na, hindi pa nabigyan ng hustisya. Kaya yung mga tao, di ba, nagsasabi, ang hustisya kailangan makuha ko na. Ganon. Ang Panginoon, yung hustisya niya, nasa kanyang sariling timeline. Nung ginawa ng Diyos ang mundo, time, space, matter. So ang Diyos nasa labas ng time. Tayo, eto, nasa loob ng time. Ang Diyos nasa labas nun. Tinitignan niya tayo. So wag mong orasan ng Panginoon. Meron siyang sariling oras. Alam niya kung saan niya ilalagay yung kanyang hustisya sa bawat pangyayari sa tao. At kung mamatay ka man, ang hustisya darating pagdating ng paghukom. Kaya ikaw, stay put ka lang. Gawin mo lang yung tamang tinuturo sa iyo ng Panginoon. Hanggang pagdating ng Panginoon, nagtapat ka, hindi ka gumanti sa iyong kapwa. Halika rito, tapat kong anak. Amen? Ganun na gagawin mo. Verse 10 to 12. The anchor of trust in God, sovereignty. The anchor o yung nakakatibayan ng iyong pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon. Yung pagtitiwala na ang Panginoon ang gagawa. Bukod sa ikaw ay nagtitiwala na may hustisya ang Panginoon, nagtitiwala ka rin na ang Panginoon ang gagawa para sa iyo. Makapangyarihan siya. Have faith in the hands of the Lord. Tingnan niyo yung sinulat ni David tungkol po dito sa verse 20, chapter 27:14 ng awit. Sa mga nangyayari kay David, sa mga kay Saul, pagtatago niya, marami po siyang isinulat at nasa awit po ito. Verse 27:14. Tama, ito nga po. Mag-antay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang sa iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Pakagandang verse po nito. Umasa ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas. Ganito yung mga kapatid. Merong isang mag-anak, yung tatay, umalis. Sabi niya sa mga anak niya, 12 anak niya, tapos kasama yung asawa. Hindi ko masasabi kung kailan ako uwi. Yung bahay natin magulo, tagpi-tagpi. Binabaha tayo rito, hinahangin-hangin yung bubong. Talagang mahirap sila. Pero pag dumating ako, iaahon ko kayong lahat. Hindi niya lang sinabi kung kailan. Ano dapat gawin ng mag-anak habang naghihintay? Kailangan sila mag-intay. Huwag yung babae, sawa na ako sa asawa ko, tagal dumating, mag-asawa na ako ng iba. Yung mga anak, punta na lang ako sa ibang lugar. Pag sinabi ng tatay mong iintayin mo ako, mag-intay kayo. Ang Panginoon, mga kapatid, sabi, mag-intay tayo sa kanyang muling pagparito, pagdating. Huwag kang maiinip. Ang gawin mo, abalahin mo yung sarili mo sa gawaing bahay para hindi ka mainip kung kailan darating yung tatay mo. Kasi, pagka wala kang ginagawa, gaganyan-ganyan ka lang, hintay-hintay ka lang, nako, maiinip ka talaga. Pero kung ikaw, lilinis-linis kang bahay, pwede mong talian mo, mag-usap kayong pamilya, kumain kayo, magtanim ka sa labas ng bahay mo. Kumbaga, kung may ginagawa ka sa loob, mababand kayo na bilang mag-anak, at the same time, maiintayin nyo yung tatay mo. Ang Panginoon ang sabi, habang hinihintay natin ang Panginoon, kayo'y magpakalakas at magdalang tapang sa inyong puso. Ito yung ginagawa natin. Habang hinihintay natin ang Panginoon, nagdadagdag tayo ng kaalaman sa Biblia,
Naglalagay tayo ng mga gawain, midweek service, inspiration convention, family day, para hindi tayo mainip na pagdating ng Panginoon, tayo matatapang, malalakas ang puso. Ang nasa isip natin, we are waiting for the Lord. Makapangyarihan ng Diyos, tapat siya, darating siya, kukunin niya tayo. Pagdating ng panahon, tayong nananatili sa iglesia ng Panginoon na ito, kukuhanin tayo ng Panginoon. Magpakalakas tayo at magpakatapang. Tingnan niyo yung nasa verse 10. At sinabi ni David, buhay ang Panginoon, 26:10, ay siyang sasakit sa kanya o darating ang kanyang kaarawan upang mamatay o siyang lulusong sa pagbabaka at mamamatay. Panginoon ang darating. So hindi mo dapat hindi mo pangunahan ng Panginoon, darating ang Panginoon. So kung ikaw ay nasa pagkakamali, umalis ka dyan, dito ka sa Panginoon. Pag nasa Panginoon ka, dumating ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Diba? At mapalad at banal na kung dumating ang Panginoon ay gayon ang kanyang ginagawa. So verse 13 to 20, the anchor of truthful integrity o yung katapatan. Alam niyo mga kapatid, minsan, ang isang empleyado, pagka walang bisor, nagtatrabaho o hindi, walang bisor. Minsan, hindi madalas. Petics yan. Pero yung ibig sabihin ng integrity, walang nakatingin sa'yo, pero tama ang ginagawa mo. Si David, dito sa verse 21 to 25, wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin sa kanya ni Saul. Basta ako gagawa kita ng mabuti. Kasi ilang beses na siyang ginawa ng masama ni Saul, pwede na siyang gumanti, pero hindi na akaangkla ang aking paggawa ng mabuti, depende sa ginagawa ng kapwa ko sa akin. Nakaangkla ang paggawa ko ng mabuti dahil ito ang pagkakilala ko sa Diyos. So, ang ganda nga nung narinig ko sa isang lalaki, pinagbuksan niya ng pinto yung babae. Sabi ng babae, "Are you doing it because I'm a lady?" Binuksan yung pinto, "No ma'am, I'm doing it because I'm a gentleman." Pagbubuksan kita ng pinto, hindi dahil ikaw ay babae. Pagbubuksan kita ng pinto dahil I'm a gentleman. Ito ang tinuro sa akin ng tatay ko. Ngayon, itong si David, ito ang itinuturo niya kay Abisai na kanyang pamangkin. Diba pamangkin? Anong ituturo mo sa kamag-anak mo? Maging tamad? O maging masipag? Maging magalang? Maging malapit sa Diyos? So si David, tinuturuan niya si Abisai paano maging isang lingkod ng Panginoon. Huwag mong pagbubuhatan ng kamay, pinaghira ng Panginoon. Kumuha ka ng mabuti kahit ginagawa ka niya ng masama. Patawarin mo siya kahit anong gawin niya masama sa iyo. Kasi iyon ang pagkakilala mo sa Diyos. Yun ang ginagawa ni David. Ngayon mga kapatid, ito na po yung buong chapter. Ngayon sa 21 to 25, the anchor of eternal reward. Ang isang mananampalataya o isang lingkod ng Diyos kaya ni David ay may marka din o anchor o pagkakilala o katibayan na may magandang reward pagdating sa dulo. Sabi, una, alert ka, may kahandaan, may sariling pagpipigil, pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon, meron kang katapatan, at pagdating sa dulo, meron kang reward sa Panginoon. So yan yung 5 po na anchor of evidence of a soul anchored in the Lord. Yung 5 ebidensya, meron kang, sabi po dito ni Saul kay David, pagpalain ka anak kong David, ikaw ay gagawa ng makapangyarihan, tunay na ikaw ay mananaig. Tunay na mananaig tayo pagdating ng panahon. Ngayon mga kapatid, ito. Minsan sa ganitong istorya, parang ang simple lang, di ba? Pero meron pa po ako sa inyong bubuksan na isa pang aralin po dito. Dito po tayo magtatapos. Nang si Saul at ang kanyang mga tauhan pinatulog ng Panginoon, doon dumating si David. Ito po ay parallel sa panahon ng gospel. Ang Panginoong Jesucristo ay dumating sa panahon na ang mga tao ay tulog sa kasalanan. Tama ba? Pareho? Dumating si David kay Saul habang sila'y tulog. Ang nagpapabuyo sa kalayuan, bagaman buhay, patay. So mga tulog itong mga sanglibutan, itong mga sangkatauhan tulog sa kasalanan, doon dumating ang Panginoong Jesucristo. Nung si David ay dumating upang magbigay sana ng ganti kay Saul, ang pinili niya, mercy, imbis na wrath.
o galit. Tama ba? Ano ang kinuha ni David kay Saul? Sibat at banga. Yung sibat, nagpapatunay po ito ng sa panahon po kasi ang sibat, para yung setro o scepter. If I had the center, I am the king. Katunayan na ako ang hari. Pag kinuha mo yun, kinukuha ko na sa iyo ang pagkahari mo. Yung banga ng tubig, pag sa disyerto, ang tubig ay buhay. So pag kinuha na sa iyo yung banga, kinuha na kita ng kapangyarihan, kinuha pa kita ng source ng buhay. Ang Panginoong Jesucristo natutulog yung mga tao sa kasalanan. Pwede tumawag ang Panginoon ng mga libo-libong anghel para patayin na lang yung mga tao at parusahan, pero pinili ng Panginoon awa. Ano yung nakatusok na kinuha ng Panginoon para ipakita na siya ay nagpakita ng awa at pag-ibig? Yung krus, nakatusok sa lupa. Yun ang kinuha ng Panginoon. Mas pinili ng Panginoon na ipakita ang ebidensya ng kanyang pagmamahal sa tao. Yung sibat, ebidensya na pinakitaan kita ng awa. Pero yung pagkapako ng Panginoon sa krus, yan ang pinakamalaking ebidensya ng pag-ibig ni Jesus sa bawat isa sa atin. Yung koronang tinig, nagpapakita na kahit mahirap, titiisin ko yan. Pagpapakita, ebidensya ng pag-ibig ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. Minsan pag pinasa natin, parang wala lang eh. Pero pag tinignan mo maigi, yun pala yung pinapakita nun. Si David, in-spare niya yung kanyang kaaway na si Saul. Ibig sabihin ng spare, hindi niya pinagbigyan. Ano ba yung spare? Pinahintulutang mabuhay, yung dapat nang mamatay. Tama ba? Ang Panginoong Diyos, nang tayo'y makasalanan pa, doon tayo inibig ng Panginoon. Halos kapareho mga kapatid ng pangyayari noon. Tayo'y makasalanan pa, doon tayo inibig ng Panginoon. Kaya nung naunawaan ito ni Saul, ang sabi ni Saul, I played the fool and erred exceedingly. Ako'y gumawa ng may kamangmangan. Gumawa ko ng malaking kasalanan. Ngayon, ang mga tao, ano ang dapat na maging na in-spare ng Panginoon? Yung hindi pinatay ng Panginoon, kundi bagkos kagaya natin na tinubos ng Panginoon. Sa unang Juan, 1:9, sabi po dito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang dapat na isang sagot ng isang tao pag nalaman mo makasalanan ka, aminin mo may kasalanan ka. Kagaya ni Saul. Yung talagang pag-amin ng kasalanan. Hindi lang basta remorseful na, oo, nagkasala ako. Pero yung pag-amin na may pagbabago o pagsisisi. Yung tinatawag sa ibang talata ng sulat ni Pablo, kalumbayang mula sa Diyos na gumagawa ng pagsisisi. Si Judas, gumawa ng kasalanan pero hindi nagsisi. Tinanggap niya nagkamali siya pero hindi siya nagsisi. Si Pedro, nagkasala, tinanggap niya may kasalanan siya pero nagsisi siya. Kaya nagkaroon siya ng bagong buhay na kasama ng Panginoon. Si Judas hindi. So yun po yung pinagkaiba noon. Tayo, mga kapatid, nawa ay maging kapareho ni Pedro. Nagkasala, ngunit nagsisi at nagbago. Si David, may tinuro ang Panginoon sa chapter 24, pinagtibay sa kanya sa chapter 25, in-apply niya sa chapter 26. So yung kanyang pagbabago, ipinakita niya kay Saul. Yung natutunan niya sa Panginoon, na natili siya doon, ipinamuhay niya yon dahil alam niya, mabuti yung Diyos na kanyang kinikilala. Gayon din tayo mga kapatid. Kailangan ang kaluluwa natin nakaangkla sa puso ng Panginoon. Di baling sabihin ng tao, hanggang dyan ka na lang, oo, okay lang, hanggang dito lang ako, at least na kay Lord ako. Sinisigawan ka na, kung ano yung sinasabi sa iyong masama, pero ang sagot mo pa rin sa kanila, mabuti. Kasi hindi pagkakilala mo sa Diyos, mabuti na hindi gaganti sa kapwa. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoon.
Mas pinili niya ang mercy, mas pinili niya ang habag, mas pinili niya ang pag-ibig o yung love na ipakita sa mga tao na sumuntok sa kanya, humampas sa kanya at nagpako sa kanya sa krus. Mga pumili, sabi, palayain si Barabas, ipako si Jesus sa krus. Pero ano ang ginanti ng Panginoon? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, anong ginanti niya? Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganun din ang ginawa ni David. So ganun din ang gagawin ng bawat isa sa atin. Itong mga chapter na ito, mga kapatid, nagpapahiwatig na sa araw-araw na buhay ng isang tao, kailangan natututo ka sa piling ng Panginoon. Ang puso mo ay nakatitig, may katibayan sa turo at aral na dapat nating panatilihan, pananatili po sa piling ng Diyos. Minsan, hindi lang dahil ikaw ay may pagsubok. Basta ikaw, sa kasaganaan man o sa kahirapan, nasa piling ka ng Panginoon. Babasahin natin yung ating huling talata, ang ating paksang batayan, sa pagtatapos po ng ating pag-aaral. Verse 25. At naparoon, chapter 26, verse 1. At naparoon ng mga sipeyo kay Saul sa gabaan na nagsasabi, hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hakila sa tapat ng ilang? Bakit nasa tapat ng ilang si David? Wala sa kaharian. I'd rather be in Jeshimon o nasa ilang na wala sa kaharian sa isang palasyo na wala yung Diyos. Di bali nandito na ako sa ilang basta kasama ko ang Panginoon. Di bali nang hindi mariya ang aking buhay basta kasama ko ang Panginoon. Nang magkagay, bumangon si Saul at lumusong sa ilang ng Ziph na may 3,000 piling lalaki sa Israel na kasama niya upang hanapin si David sa ilang ng Ziph. Bagaman may tumutulig sa aking buhay araw-araw, hindi ako aalis sa piling ng Panginoon. Humantong si Saul sa burol ng Hakila na nasa tapat ng ilang sa daan. Ngunit si David ay tumahan sa ilang at kanyang nakita na sinusundan siya ni Saul sa ilang. Tayo mga kapatid, may kaaway, sinusundan tayo. Amen? Gaya ng liyong umuungal na humahanap ng masisila niya. Pero tayo mananatili sa Panginoon. Hindi maaalis sa atin na merong sumusubaybay sa atin. Hindi maaalis na merong panganib sa buhay ng isa sa atin na bilang mananampalataya. Hindi mawawala yun. Pero ang dapat na hindi mawawala sa iyo, yung pananampalataya mo sa Diyos na kahit nasaan lugar ka, hindi man araw ng linggo, kapiling mo ang Diyos na nagbabantay sa iyo. Alam mo na may Diyos na nakatingin sa iyo at aalalayan ka niya. May alam mo na may Diyos na nakatunghay sa iyo at bibigyan ka ng magandang buhay pagdating ng panahon. Ang Diyos na ito ay makapangyarihan, siya'y tapat. Magliligtas sa bawat isa sa atin sa dakong kanyang inihanda bago pa nilalang sa libutan. Darating tayo doon, sasabihin natin, Panginoon, salamat po sa pag-iingat mo sa bawat sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Dito po nagtatapos ang chapter 26 sa ating pag-aaral. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang maniklod at mananap.